guys, lalaga tayo ng patatas. Gagawin ko yan na potato balls. Ayan, bilog-bilogin ang mga patatas. Yan guys. Ilagyan ko ng siya guys ng asin, paminta, coriander leaves, at saka konting pampalasa para maging malasa yung ating potato balls. Ilagyan ko rin siya ng mozzarella cheese para magiging malinamnam ang ating potato balls. Ibibake ko yan guys, ilalagay ko siya sa itatoppings natin sa ating manok na hinimay-himay. Tsaka ibibake, ilagay sa oven. Ayan yung itsura ko dyan para akong concentrate ako sa paggawa ng potato balls. Kahit sa potato lang naman yung himas-himas tayo. Himas-himas ng patatas. Diba? Yan ang aking trabaho. Himas-himas ng patatas. Bilog-bilog ng patatas guys. So, may galab shout out pala sa aking bisita, sa aking nanonood ng aking mga videos. Mega magalab shout out sa inyong lahat. Sa ating Team Georgina, Bossing J, Mercedes, Sisi Andrea, Sisi Melda, Sisi Dali, may galab shout out sa inyo. Sa ating Team Georgina dyan, mega love shout out sa lahat ng bisita. Thank you guys sa inyong support. Lalong-lalo na sa akin, lagi na lang akong wala sa aking mga LS. Maraming salamat guys. Ayan na nilagyan ko siya ng manok na aking hinimay-himay. Tapos ilagay ko yung mga patatas ng mga bola-bola. Nilagyan ng mozzarella cheese. At ang ating cream cheese. Cream sauce. Ilalagay natin ng cream sauce. At saka ibibake. Yun lang guys. So, very simple but maraming proseso guys. So, matagal gawin. Kasi pag naglaga ka ng patatas, pag anuhin mo pa, durog-durogin mo pa, saka bilog-bilogin pa, diba? Daming chit-chit-burchit. Pero masarap siya guys, and fairness. Very siya guys. Sulit ba kumbaga yung pagod mo sa pagluluto kasi makikita mo na masarap kasi ubos. Hindi naman nila ako tinirhan. Tinirhan pala ako, 2 piraso. Ayan guys. Lagyan na natin siya ng cream sauce. All-purpose cream yan guys. Ayan na ang ating baked potato balls with cream sauce. Ayan, gagawa na naman tayo ng ating tanghalian. Ayan, lalagyan natin si manok. Pinakuluan ko yan siya guys sa mga spices. Kisbara, ano tawag dito? Coriander seeds. Then, darsin. Ano nga yung darsin sa English? Yung cinnamon stick. And then, ano nga yung pilpil sa English? Paper seeds. At saka yung bay leaves. Pinakuluan ko siya. Asin. Saka yung, di ba nag-yellow siya? Meron na siya. Kurkum. Ang tawag sa atin ang kurkum is, ano yun? Yung dilaw na luya. Ano yung ba ng dilaw na luya? Kurkum. Hindi ko maalaman ang English ng dilaw na luya. Yung dito, kurkum ba? Kurkum. Sa atin, sa probinsya namin is kalawag.
Yan ang pangpakulay sa pagkain, di ba? Sa Valenciana. Ayan na yung ating kanin. Ang sabaw ng manok na yan, guys, na nilagaan ko. Diyan ko rin inano yung kanin natin. Yung bigas natin. Yung bigas, diyan ko niluto yung bigas. Ayan, di ba? Para siyang Valenciana. Tapos yung manok, nilagay ko siya sa oven para magiging crispy. Di ba? Yan lang guys, kasimple ang aking mga niluluto, pero matrabaho siya guys, kasi sa isang lutuan guys is maraming processing. So marami kang magagamit ng mga utensils, marami kang mahuhugasan. Hindi katulad sa atin na isang kaldero lang, o yan na lahat, pero ito hindi. Maglaga ka ng manok, babanlian mo pa, tapos magluluto ka ng kanin, o yan na naman, iba na naman na kaldero, saka iba. Maraming proseso guys. Mahirap dito magkusinera sa UAE. Mas mabuti pang magluto ka sa Chinese kasi ang Chinese is lang, gisa-gisa lang siya, konti. Parang iba-blanch mo lang, pero dito hindi. Hindi pwede. Maraming proseso yung ano ba to? Ayan na siya guys, ang ating manok with nilagyan ko siya ng ano guys, ang tawag yan guys is chicken, ano to dito sa Arabic, diyay hasu. Nilagyan ko siya ng toppings guys na pinirito ng mga potatoes, at saka may nilaga ko parang munggo, coriander leaves, nilagyan, ginisa ko ng